ng Tags Manhwa, ang inyong bagong kakwentuhan. Hello mga idolo, hindi ko alam kung may nag-recap na ng manhwa na ito, pero kung sakaling meron na, sana po ay suportahan nyo peren kasi napakaangas ng manhwa na ito. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng isang binata na tumitingin sa kanyang refleksyon sa isang sinaunang salamin na may pagkalito, sinusubukang maunawaan ang kanyang di inaasahang pagbabago bilang ang batang Panginoon ng isang mahiwagang sekta na kanyang isinulat sa kanyang sariling libro. Matinding kawalan ng pag-asa ang humawak sa kanyang kaluluwa sa pag-iisip na natagpuan niya ang kanyang sarili sa papel ng pinakamahina at pinakawalang kwentang kontrabida sa buong kasaysayan ng martial arts na kanyang nilikha sa nakaraan. Upang maunawaan ang nangyayari, sinubukan ng binata na alalahanin sa kanyang memorya ang mga huling pangyayari sa buhay ng isang ordinaryong empleyado ng Korea na nagngangalang Lee Suan, kung sino siya bago ang kakaibang araw na ito. Bago ang di pangkaraniwang pangyayaring ito, ang buhay ay damaloy ng maayos at tahimik. Ang isang 32 taong gulang na lalaki ay nagtatrabaho sa isang opisina, nagbabayad ng buwis, at hindi kailanman nag-isip tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa ibang mundo. Sinusubukan ng lalaki na maunawaan ang hindi kapani-paniwalang paglipat mula sa tunay na mundo patungo sa kanyang sariling nobela, kaya nagpasya siyang maingat na suriin ang kadena ng mga kamakailang pangyayari na humantong sa kakaibang pagbabago. Ang di inaasahang pakikipagsapalaran ay nagsimula matapos ang paglipat sa kanyang bagong apartment at umupo upang magpahinga sa sofa, hawak ang kanyang telepono sa kanyang mga kamay na may isang notification na kumikislap sa screen. Ang malungkot na balita tungkol sa isang aksidente sa sasakyan na kinasasangkutan ng kanyang paboritong aktres ay lubhang nakalungkot sa lalaki, ngunit same time siyang naniniwala na ang talentadong babae ay tiyak na gagaling at babalik sa trabaho. Patuloy na nag-aayos ng mga kahon matapos lumipat, napansin ng lalaki kung paano ang isa sa kanila ay nahulog sa sahig at lumabas ang isang lumang laptop, na sa kabutihang palad ay hindi nakatanggap ng anumang pinsala. Ang atensyon ng lalaki ay nahila sa isang di pangkaraniwang folder sa desktop ng kanyang laptop, na naglalaman ng isang kwento na isinulat niya maraming taon na ang nakalipas tungkol sa mundo ng martial arts at mga dakilang master. Isang mainit na pakiramdam ng nostalgia ang bumalot sa kanya habang naalala niya ang panahon sa kanyang buhay nang masigasig siyang sumulat ng mga kwentong pantasya tungkol sa martial arts at mga mahiwagang pamamaraan ng sinaunang mundo. Dahil sa kuryosidad at pagnanais na muling maranasan ang mga alaala ng kanyang kabataan, binuksan ni Lee Suan ang isang lumang text file na naglalaman ng isang hindi tapos na kwento na nilikha niya noong panahon niya sa unibersidad. Biglang kumislap ang screen ng laptop ng isang maliwanag na ilaw at isang kakaibang mensahe ang nagbabala sa lalaki na siya ngayon ay magiging bayani ng kanyang sariling kwento sa ibang mundo. Pagdilat ng kanyang mga mata at sa isang bagong mundo, natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili sa isang ganap na naiibang katawan at nagsimulang maghanap ng desperado sa mga alaala ng orihinal na may-ari upang mas maunawaan ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka na ibalik ang memorya ng karakter, nakayanan lamang niyang maalala ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa kanyang bagong pagkakakilanlan, ang ikaapat na batang master ng demonic sect na kinamumuhian ng lahat. Isang biglaang pagkirot ng sakit ang tumusok sa kanyang ulo, nagdadala ng nakakatakot na mga alaala kung gaano kalupit si Haek Reong-yun, na naglibang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga mahina at walang saysay na tao. Umakyat ang pagduduwal sa aking lalamunan mula sa umaapaw na mga alaala ng mga kalupitan ni Haek Reong-yun at kumikirot ang aking ulo mula sa pagkaunawa sa lalim ng kanyang kalupitan at kawalan ng pakialam sa pagdurusa ng ibang tao. Isang mapait na pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa may akda ng mapagtanto kung gaano kakilakilabot ang karakter na kanyang nilikha, at kahit na ang maliit na papel ng gayong kontrabida ay tila sa kanya ngayon ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Ang isa pang memorya ay nagdala ng kaalaman tungkol sa malungkot na kapalaran ng karakter na ito sa orihinal na kwento, kung saan si Haek Reong-yun ay dapat mamatay sa pinakasimulan ng kwento. Ang hindi kanais-nais na pagkatuklas ay nagpabatid sa kanya na sa kabila ng titulo ng martial artist, ang kanyang bagong katawan ay ganap na walang martial arts at inilaan lamang para sa isang kahangahangang kamatayan.
Ang kamalayan sa kanyang papel bilang isang ordinaryong kontrabida na nakatakdang mamatay ng mabilis ay nagpilit sa kanya na maghanap ng madalian ng isang paraan upang baguhin ang balangkas ng kasaysayan at makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang sariling mundo. Nagmumuni-muni sa kanyang sitwasyon, naalala niya ang mataas na katayuan at kayamanan ng kanyang karakter, na maaaring makatulong sa kanyang paghahanap ng impormasyon tungkol sa pagbabalik sa bahay at pagbabago ng kanyang kapalaran. Matapos tipunin ang lahat ng magagamit na kaalaman at kakayahan, matatag na nagpasya ang lalaki na iwasan ang kamatayang nakatakda sa karakter, talunin ang pangunahing karakter, at makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang pamilyar na mundo. Ang bagong refleksyon sa salamin ay nagpakita sa kanya ng isang malakas at makapangyarihang binata, na ang hitsura ay hindi tumutugma sa mahinang personalidad na inilarawan ng may akda sa kanyang nobela. Ang pag-unawa sa kanyang sariling kahinaan ay nagpasya sa kanya na agad na magsimula ng pagsasanay upang paunlarin ang kanyang mga kasanayan sa martial arts at maging isang tunay na malakas na mandirigma. Nagpasya na subukan ang kanyang mga kakayahan at gamit ang mga teknik ng monk, nag-concentrate siya at naramdaman ang malakas na enerhiya na nagsimulang dumaloy sa buong bagong katawan. Ang alaala ng teknik ng Heavenly Sword Wave na ibinigay niya sa karakter ay nagtulak sa kanya na mag-concentrate ng mas mahigpit upang madama ang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa mga meridian ng katawan. Ang isang pagtatangka na gumamit ng kagamitan sa labanan ay nagtapos sa isang matinding atake ng sakit, na agad na pumaralisa sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng matagumpay na konsentrasyon ng enerhiya, ang hindi matiis na sakit ay nagpilit sa kanya na mahulog sa lupa at malakas na humingi ng tulong, umaasa na ang mga lokal na manggagamot ay maaaring mapawi ang kanyang pagdurusa at iligtas siya mula sa masakit na kumbulsyon. Ang batang manggagamot na dumating na tumatakbo sa mga sigaw ng tulong ay nanood ng may takot habang ang katawan ng batang master ay naghihirap sa sakit at sinubukang magbigay ng unang tulong sa kanyang sarili. Ang sitwasyon ay naging napakaseryoso na kinailangan nilang tumawag ng isang may karanasan na master healer na nagsimulang magpagamot gamit ang sinaunang pamamaraan ng acupuncture. Nakahiga ng walang galaw na may mga karayom sa buong katawan niya, nagmuni-muni siya sa kanyang kayabangan at katangahan dahil ang pagtatangkang gumamit ng isang komplikadong teknik ng walang paghahanda ay muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Ang pangunahing problema ay ang ganap na kawalan ng paghahanda ng mga kalamnan na gumamit ng pinakamataas na teknik ng martial arts, na naging isang malubhang hadlang sa kaligtasan at pagbabalik sa bahay. Sa paglubog sa mga alaala, muling itinayo niya ang paglalarawan ng teknik ng Heavenly Wave of Chaotic Destruction na pag-aari ng dakilang pamilya Hekrang, na kilala sa kanilang pinakamalakas na master. Ang pagmaster ng komplikadong teknik na ito ay nangangailangan ng napakalaking dami ng panloob na enerhiya at perpektong pagpapatupad ng bawat galaw, na nagiging posible lamang ito sa mga tunay na master. Sinabi sa kanya ng alaala na ganap na tinalikuran ng kanyang karakter ang pagsasanay at hindi kailanman nagpaunlad ng panloob na lakas, kaya't hindi niya kayang masterin kahit ang mga pangunahing elemento ng mga teknik ng martial. Matinding kalungkutan ang bumalot kay Li Xuan sa pag-iisip na sa lahat ng posibleng karakter sa kanyang kwento, napunta siya sa katawan ng pinakamahina at pinakahindi handang mandirigma. Matapos maibsan ang sakit salamat sa acupuncture, agad siyang nagtungo sa aklatan, batid na walang oras para mag-aksaya at kailangan niyang gumawa ng plano ng aksyon. Isang kaaya-ayang sorpresa ang naghintay sa kanya nang buksan niya ang unang libro. Lumabas na napanatili ng memorya ng kanyang katawan ang kakayahang magbasa ng mga sinaunang hieroglyphs na hindi niya kayang basahin sa nakaraang buhay. Dahil sa inspirasyon ng di inaasahang kalamangan, umupo siya sa sahig ng aklatan at naglubog sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto tungkol sa mga tradisyon at kasaysayan ng demonic cult. Isang mahalagang pagtuklas ang naghintay sa kanya sa mga sinaunang manuskrito. Lumabas na tinawag ng mga tagasunod ng demonic cult ang kanilang komunidad sa isang mas mataas na pangalan, ang Divine Cult of the Sun and Moon. Ang kasaysayan ng Sun and Moon Divine Cult ay nagsimula noong Yuan Dynasty, nang tulungan ng mga tagasunod nito ang mga Han na palayain ang kanilang mga sarili mula sa pang-aapi ng mga pinuno at suportahan si Zhou Yuanzhang sa paglikha ng isang bagong dinastiya.
Ang tagapagtatag ng Ming Dynasty, na alam ang kapangyarihan ng Divine Cult of the Sun and Moon, ay nagpasya na itaboy sila palayo sa kabisera kaagad pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa trono. Ang mga itinapon ng kulto ay nanirahan sa mga liblib na lupain ng Xinjiang, kung saan kinailangan nilang gumawa ng napakalaking pagsisikap upang mabuhay malayo sa kanilang karaniwang tirahan at dating kapangyarihan. Ang ikatlong pinuno ng kulto, na puno ng galit sa mga naninirahan sa gitnang kapatagan, ay ilang beses na sinubukang bawiin ang mga nawalang lupain, ngunit natalo sa bawat pagkakataon ng pinagsamang puwersa. Ang ika-15 pinuno ng kulto, si Heyak Reongyun, ay bumuo ng isang bagong estratehiya at nagsimula sa pamamagitan ng pagkuha sa Western Foreign Region, na nagpaplanong gamitin ito bilang isang springboard para sa isang opens iba. Matapos pag-aralan ng mabuti ang mga talaan ng kasaysayan, sa wakas ay naunawaan ng bayani ang dahilan ng hinaharap na paghaharap sa pagitan ni Heyak Reongyun at ng pangunahing karakter ng nobela, na nagpilit sa kanya na maghanap ng karagdagang impormasyon. Inihayag ng mga sinaunang teksto ang mga plano ni Heyak Reongyun na ianunsyo ang kanyang kahalili sa paparating na Heavenly Demon Festival, kung saan iaanunsyo rin ang simulan ng isang malaking opens iba sa kapatagan. Ayon sa hinulaang balangkas, pagkatapos ng festival, pangungunahan ng bagong kahalili ang mga pangunahing puwersa upang makuha ang gitnang kapatagan, at ang taunang si Heyak Reongyun ay sasama sa hukbo sa ibang pagkakataon. Isang malupit na kapalaran ang naghahanda kay Heyak Reongyun para sa isang hindi may iwasang pagkikita sa pangunahing karakter sa gitnang kapatagan, kung saan siya ay dapat na mamatay ng trahedya mula sa isang nakapipinsalang suntok. Matapos pag-aralan ng mabuti ang timeline ng mga pangyayari, napagtanto ni Lisuan na mayroon lamang siyang 2 taon bago ang festival upang maghanda upang baguhin ang kanyang kapalaran. Kumuha ng isang blankong papel at kumuha ng isang brush, nagpasya ang bayani na isulat ang lahat ng detalye na alam niya tungkol sa landas ng pangunahing karakter upang mas mahusay na maghanda para sa mga paparating na kaganapan. Inakay ng batang katulong ang matandang master sa silid ng batang master, nagulat sa biglaang pagnanais ni Heyak Reongyun na magsimula ng pagsasanay dahil dati ay hindi siya nagpakita ng interes sa pag-aaral. Ibinahagi ng batang katulong sa master ang mga kakaibang obserbasyon na pagkatapos magising, sumigaw ang batang master sa isang hindi maintindihang wika at pagkatapos ay gumugol ng ilang oras sa kanyang desk. Ang matandang master ay lalong nagulat sa pagbanggit na natutunan ni Heyak Reongyun na magsulat, kaya hiniling niya sa katulong na itago ang lahat ng kakaibang pag-uugali ng batang master. Habang papalapit sa mga pintuan ng aklatan, inisip ng master ang mga dahilan ng kakaibang pag-uugali ng binata, natatakot sa isang bagong pagsiklab ng agresyon na napakakatangian ni Heyak Reongyun. Bago pumasok sa silid, namangha ang master nang makita kung paano magalang siyang binati ng batang master, na may tinta pa sa mukha, na tinatawag siyang Elder Quan, na tila ganap na hindi ka panipaniwala. Habang pinapanood ang binata na nagmamadaling maghanap ng mga upuan para sa kanilang dalawa, hindi makapaniwala ang elder sa gayong dramatikong pagbabago sa pag-uugali ng palaging bastos at mapang-api na si Heyak Reongyun. Naalala ng master kung paano dati, bilang tugon sa anumang pagtatangka sa pagtuturo, nakarinig lamang siya ng mga insulto at bastos na sumpa, na sinamahan ng mga utos na agad na lumabas ng silid. Habang kumukuha ng upuan para sa elder, napansin ni Lisuan ang takot sa mukha ng matandang lalaki at nagtaka kung gaano kakilakilabot ang dating pag-uugali ng kanyang karakter. Matapos paupuin ang elder sa kanyang harapan, sinimulan ng bayani na tanungin siya tungkol sa kanyang mga responsibilidad, lalo na ang interesado sa pamamahala ng mga pananalapi at personal na ari-arian ng batang master. Ang elder, na kinukumpirma ang kanyang responsibilidad para sa parehong direksyon, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng mga problema ng batang master at nag-alok ng kanyang tulong sa paglutas ng mga ito. Dahil naiintindihan ang pag-aalala ng elder, nagmadali si Lisuan na tiyakin sa matandang lalaki na walang malubhang problema o kaguluhan. Ang pagkalito ng elder ay lalong tumindi nang marinig niya ang mga tanong tungkol sa posibilidad na ipagbili ang ari-arian, na tila ganap na hindi katangian ng batang master. Sinubukan ng bayani na ipaliwanag ang konsepto ng paglikha ng mga reserbang pera,
Ngunit mabilis na napagtanto na sa panahong iyon, ang gayong konsepto ay ganap na hindi pamilyar at nangangailangan ng ibang paliwanag. Sinusubukang iparating ang kanyang mensahe, inanyayahan ng bayani ang elder na isipin ang sitwasyon ng isang tao na pagkatapos ng kamatayan ay nakatanggap ng pangalawang pagkakataon at muling isinaalang-alang ang kanyang pananaw sa buhay. Pinalawak ng batang master ang kanyang mga kaisipan tungkol sa kawalang saysay ng pag-iipon ng mga kayamanan sa harap ng kamatayan at hiniling sa elder na tulungan siyang ipagpalit ang ari-arian para sa mas praktikal na mga halaga. Nagpaalam sa elder, pinaalalahanan ng bayani ang pangangailangan na panatilihin ang tumpak na mga talaan ng lahat ng transaksyong pinansyal at itala ang halaga ng bawat item na ipinagbili mula sa koleksyon. Habang lumalabas ng silid, nagmuni-muni ang elder sa hindi kapani-paniwalang mga pagbabago sa karakter ng batang master, na parang sa harap niya ay mayroong talagang isang ganap na ibang tao sa isang pamilyar na katawan. Matapos ang ilang araw ng masipag na trabaho ng elder, namangha ang bayani sa dami ng pera na natanggap mula sa pagbebenta ng maliit na bahagi lamang ng kanyang ari-arian. Sa kabila ng kahangahangang halaga, patuloy na nagduda ang bayani sa kasapatan ng pondo upang ipatupad ang kanyang plano na baguhin ang kanyang itinakdang kapalaran. Ang oras ay walang humpay na papalapit sa simula ng Heavenly Demon Festival, at kailangan ng bayani na bumuo ng isang walang kamali-mali na plano sa kaligtasan para sa kanyang sarili at sa katawan ni Heak-Reong-yun. Matapos gumawa ng mga kalkulasyon, tinukoy ng bayani na ang kayamanan ni Heak-Reong-yun sa modernong termino ay humigit kumulang 2 bilyon, na tila isang kahangahangang halaga. Nag-iisip tungkol sa mga paparating na kaganapan, naalala ng bayani na sa loob ng 2 taon, ang pangunahing karakter na nakatapos ng kanyang mahabang pagsasanay ay lilito sa Heavenly Demon Festival. Iminungkahi ng memorya ang mahahalagang detalye tungkol sa kung paano napunta ang pangunahing karakter sa isang mahiwagang kuweba pagkatapos mahulog mula sa isang bangin at natuklasan ang mga sinaunang armas at mahiwagang elixirs doon. Naaalala ang isinulat na balangkas, pinagsabihan ni Lisuan ang kanyang sarili para sa pagiging banal ng kwento tungkol sa paghihiganti, ngunit natuwa na tumpak niyang naalala ang lahat ng mahahalagang sandali sa pag-unlad ng pangunahing karakter. Naiintindihan ang kahalagahan ng paghahanda, nagpasya ang bayani na gamitin ang magagamit na pondo upang bisitahin ang Heavenly Demon Library, kung saan nakaimbak ang sinaunang kaalaman ng martial arts. Ang aklatan ay naglalaman ng isang walang katumbas na koleksyon ng mga libro ng martial arts na naipon ng Divine Cult sa paglipas ng mga siglo, at ang kaalamang ito ay kinakailangan para mabuhay ang bayani. Pagpasok sa aklatan, nakahinga ng maluwag ang bayani nang malaman na ang bilang ng mga libro ay mas kaunti kaysa sa inaasahan, na dapat mapabilis ang proseso ng pag-aaral ng mga kinakailangang teknik. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ng bayani ang librong mga teknik para sa pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng meditasyon, na nangako ng pag-unlad ng mga espesyal na damdamin at pananaw sa nagsasanay ng mga teknik na ito. Nagulat ang bayani sa pag-iisip na hindi kailanman naging interesado si Heak-Reong-yun sa teknik na ito, na may kakayahang bumuo ng isang pambihirang ika-6 na pandama sa mga nagsasanay nito. Ang perpektong pagmaster ng teknik na ito ay magpapahintulot sa master hindi lamang na iwasan ang anumang pag-atake ng kaaway, kundi pati na rin nasulitin ang lahat ng mga kalamangan sa labanan. Sa pag-abot sa pinakamataas na antas ng pagmaster ng teknolohiya, nakakuha ang mandirigma ng kakayahang madama ang lakas at emosyonal na estado ng kaaway, pati na rin ang pagtuklas ng anumang mga nakatagong bitag at ambush. Naunawaan ng bayani ang pambihirang halaga ng kasanayang ito, dahil kahit ang pangunahing karakter ng nobela ay kailangan itong masteran lamang sa gitna ng kwento upang makamit ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang kaalaman na sa sandaling ito ay maaari siyang maging nag-iisang may-ari ng makapangyarihang teknik na ito ay lubos na nagpataas ng kanyang mga pagkakataon na mabuhay sa mga paparating na pagsubok. Ang mga balisang kaisipan ay hindi iniwan ang bayani dahil naunawaan niya na pagkatapos na masteran ng pangunahing karakter ng nobela ang teknik na ito, ang mga pagkakataon ni Heak-Reong-yun na mabuhay ay magiging halos zero. Isang biglaang pagtuklas sa aklatan ang nagbigay pag-asa sa puso ng bayani.
Sa harap niya ay nakalagay ang dalawang mahalagang libro tungkol sa Scaled Armor at ang Art of the Nine Divine Moons Techniques. Ang pag-aaral ng teknik ng Scaled Armor ay nagbigay daan upang makamit ang isang antas ng proteksyon kung saan maaaring harangan ng isang mandirigma ang anumang pag-atake kahit na walang paggamit ng armor. Ang isang karagdagang kalamangan ay ang pagmaster ng Art of the Nine Divine Moons, na maaaring dagdagan ang pisikal na lakas ng isang mandirigma ng 10 beses sa panahon ng labanan. Tunay na kagalakan ng Bamalot sa bayani ng mapagtanto niya na ang mga natuklasang teknik ay maaaring maging matibay na pundasyon para sa pagpapaunlad ng kanyang mga kasanayan sa labanan at pagtaas ng kanyang mga pagkakataon na mabuhay. Isang walang pakialam na kapaligiran ang naghari sa isang lokal na bar, kung saan ginugol ng dalawang miyembro ng gang ang oras sa pag-inom, pagkain, at pagtamasa ng kumpanya ng magagandang babae. Ang pag-uusap ay biglang bumaling sa mga kakaibang chismis tungkol kay Heak Rayong yun. Bagaman nagduda ang isa sa mga kausap na maaaring mayroong anumang bagay na mas katawa-tawa kaysa sa kwento ng isang nabuhay na baliw, ibinahagi ng lalaki ang kanyang mga obserbasyon na ang kabaliwan ni Heak Rayong yun ay nakakuha ng ilang bagong hindi maintindihang katangian, na mahirap tukuyin ng malinaw. Ang kwento ng isang kamakailang pagbisita kay Heak Rayong yun ay nakakuha ng interes ng mga nakikinig dahil sa halip na ang karaniwang pagpupulong, ipinaalam ng katulong na masyadong abala ang batang master upang tumanggap ng mga bisita. Sinabi ng kausap na may ngisi na dati, abala lamang si Heak Rayong yun sa paglalasing at mga pagwawala, kaya ang balita tungkol sa kanyang pagiging abala ay lalong nakakagulat. Ang kuryusidad ang nagtulak sa lalaki sa isang di inaasahang pagtuklas. Nagkulong ang batang master sa Heavenly Demon Library at gumugol ng ilang araw doon nang hindi umaalis sa lugar. Nagdulot ng tawanan ang balitang ito mula sa kausap, na nagduda kahit sa kakayahan ni Heak Rayong yun na magbasa, lalo na ang posibilidad na umalis siya sa Four Heavens Gang. Ang hinala ng paghahanda para sa pakikilahok sa Heavenly Demon Festival ay tila sa lalaki ang pinakamalamang na paliwanag para sa kakaibang pag-uugali ng batang master. Ang malakas na tawanan ni Mok Danpong ay sinamahan ng kanyang pampublikong pangako na maging alipin ni Heak Rayong yun kung magtagumpay siya sa paparating na labanan sa festival. Ang mga nakapalibot na bandido, bagaman tumawa sila sa pahayag ni Mok Danpong, ay nagpaalala sa kanya ng kaseryosohan ng pangakong ito at ang imposibilidad na bawiin ang kanyang mga salita. Nagulat ang kausap sa tiwala sa sarili ni Mok Danpong, na nanganib na gumawa ng gayong seryosong postahan, malinaw na hindi naniniwala sa posibilidad na manalo si Heak Rayong yun. Pagod na sa mahabang oras ng pag-aaral ng mga sinaunang teksto, napagpasyahan ng bayani na kailangang maghanap ng isang may karanasang guro upang mas epektibong masteran ang martial arts. Pagbangon upang painitan ang kanyang naninigas na katawan, sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pag-iisip ng mas maaga tungkol sa paghahanap ng isang mentor na maaaring makabuluhang mapabilis ang kanyang pagsasanay. Matapos makipagkita sa elder, ibinigay ng bayani sa kanya ang isang dating inihandang listahan ng mga pangalan ng mga taong kailangang imbitahan para sa isang mahalagang pagpupulong. Pinag-aralan ng elder ang mga hindi kilalang pangalan ng may pagtataka hanggang sa ipinaliwanag ng bayani na may isang nakakalokong ngiti na ang mga taong ito ay magiging kanyang mga magiging guro sa martial arts. Sa halip na mga detalyadong paliwanag, hiniling ng bayani na ipadala ang mga magiging guro sa kanyang personal na training ground, na nagdulot sa elder na magkomento tungkol sa kalunos-lunos na kalagayan nito. Ang biglaang pagkaunawa sa kawalan ng pananagutan ng dating Heak Rayong yun ay nagtulak sa bayani na magtanong tungkol sa time frame na kinakailangan upang ayusin ang training site. Ang nakapagpapasiglang sagot ng elder tungkol sa posibilidad na makumplito ang paglilinis sa isang araw sa ilalim ng kanyang pamumuno ay taos-pusong nagustuhan ng bayani, na handa nang magsimula ng pagsasanay sa mismong susunod na umaga. Ang hindi kanais-nais na amoy ay nagpaalala sa bayani ng pangangailangan para sa personal na kalinisan, dahil mula nang magising sa isang bagong katawan, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong linisin ang kanyang sarili. Ang nakaka-relax na estado sa banyo ay naantala ng biglaang paglitaw ng mga katulong na handang tulungan ang batang master sa pamamaraan ng paglilinis.
Ang kahihiyan ay nagdulot sa bayani na tanggihan ang tulong ng mga katulong, ngunit ang mga batang babae na nakasanayan sa gayong mga responsibilidad ay tila hindi nauunawaan ang mga dahilan ng kanyang kahihiyan. Ang mga paulit-ulit na kahilingan na umalis sa banyo ay naging isang mahigpit na utos. Pagkatapos nito ay sa wakas tumakbo ang mga natakot na katulong, hindi inaasahan ang gayong reaksyon mula sa batang master. Matapos maligo, nag-iisip ang bayani sa kanyang silid tungkol sa pangangailangan para sa isang mas maaasahang plano para sa kaligtasan at pagbabalik sa kanyang sariling mundo, sa halip na basta tamasahin ang buhay. Ang paglitaw ng isang katulong na may mensahe tungkol sa pagdating ng sekretarya ay nagdulot ng masayang pagbabago sa bayani, at agad niyang iniutos na imbitahan ang lalaki sa kanyang silid. Ang sekretarya na pumasok sa silid ay napansin ng may pagtataka ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng batang Ginoo at sinubukang maunawaan ang dahilan ng di inaasahang tawag para sa isang personal na pag-uusap. Ang mga alalahanin tungkol sa posibleng nagpapahamak na ebidensya ay mabilis na nagbigay daan sa mga kaisipan tungkol sa kung anong benepisyo ang maaaring dalhin ng isang katamtamang siyentipiko sa ika-4 na batang master ng kulto. Ang hindi pangkaraniwang hitsura ng silid na puno ng mga libro at dokumento sa halip na ang karaniwang mga luho na bagay ay lalong nagpataas ng pagtataka ng sekretarya. Bumangon ang bayani mula sa kanyang upuan at magalang na binati ang sekretarya, humihingi ng paumanhin para sa kaguluhan sa silid at para sa pag-abala sa kanya mula sa mahahalagang bagay. Ang hindi inaasahang pagiging magalang ni Heek Reong-yun ay labis na nagpatakot sa sekretarya, kaya hiniling niyang itigil ang mga seremonya, natatakot na hindi niya makayanin ang emosyonal na pagkabigla. Kasunod ng kahilingan ng sekretarya, kalmadong umupo ang bayani at sinimulan ang pag-uusap. Napagtanto na interesado ang lalaki sa tunay na dahilan ng pagpupulong na ito, sa isang kalmadong tono, tinanong ng bayani ang sekretarya tungkol sa kanyang kaalaman sa larangan ng martial arts, habang inilalagay sa kanyang harapan ang isang libro tungkol sa pamamaraan ng pangmatagalang meditasyon. Ang maingat na pag-aaral ng libro ay nagpakita sa bayani ng tunay nitong halaga. Ito ay hindi lamang isang gabay para sa mga nagsisimula, kundi isang koleksyon ng mga advanced na teorya na nangangailangan ng seryosong diskarte sa pag-aaral. Ipinaliwanag ng bayani sa sekretarya ang dahilan ng kanyang pagpili. Siya ang lumikha ng pinakamadetalyadong mga tagubilin sa pamamaraan ng pangmatagalang meditasyon, na sa pilitang pag-aralan ng lahat ng miyembro ng Divine Cult. Inaamin ang kanyang mababaw na pag-unawa sa pamamaraan, direktang hiniling ng bayani sa sekretarya na maging kanyang personal na mentor sa pag-aaral ng komplikadong teknik na ito ng martial arts. Ang nag-aalarmang sekretarya ay agad na tumalon sa kanyang mga paa, sinusubukang kumbansihin ang ika-4 na batang master ng kanyang kawalang halaga at kawalan ng kakayahan na maging kanyang guro. Sa pagmamasid sa reaksyon ng sekretarya, naunawaan ng bayani na ang gayong pag-uugali ay marahil sanhi ng mga hindi kanais-nais na tsismis na kumalat tungkol sa kanya. Sa katunayan, narinig ng sekretarya ang mga kwento tungkol kay Heek Reong-yun bilang pinakamahina na miyembro ng kulto, na nang-aapi sa mga mahina, umiiwas sa mga malakas, at nagpapakasawa sa alak at libangan. Matapos kalmadong pakinggan ang lahat ng mga akusasyon, ipinaliwanag ng bayani ang kanyang pagnanais para sa lakas sa pamamagitan ng paglikha ng isang matibay na pundasyon, tinatanggihan ang pagmamadali sa pagmaster ng martial arts. Ang matatalinong salita ng ika-4 na batang master ay lubos na nakaantig sa sekretarya, na nagdulot sa kanya na umiyak at ganap na sumang-ayon sa ipinahayag na posisyon. Habang pinapanood ang emosyonal na reaksyon ng lalaki, alam ng bayani na ang kanyang plano ay gumagana ng walang kamali-mali at oras na para sa huling argumento. Nagpapanggap ng taos-pusong pag-aalala, inamin ng bayani ang kanyang takot sa pagkondena mula sa iba para sa kanyang pagkakahawig sa pag-iisip ng mga Orthodox sect. Ang emosyonal na reaksyon ng sekretarya ay lumampas sa mga inaasahan ng bayani, na nag-iisip na baka sobrahan niya ang drama ng sitwasyon. Ang naantig na sekretarya ay nagsalita tungkol sa kanyang hindi kinikilalang martial art na nilikha upang maibalik ang balanse sa mga teknik ng Divine Clan. Biglang lumuhad, humingi ng kaparusahan ng sekretarya sa paniniwala sa mga tsismis at hindi nakikita ang tunay na kalikasan ng batang master.
Marahang tiniyak ng bayani ang sekretarya, binibigyang diin ang kanyang kahalagahan sa kulto at nagmumungkahi na magtulungan sila upang mapabuti ang martial arts ng kanilang organisasyon. Dahil sa labis na pasasalamat, malakas na nanumpa ang sekretarya na italaga ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa kanyang master. Taos-pusong nagagalak sa ipinakitang tiwala, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng bayani nang mapagtanto niya kung gaano matagumpay ang negosasyon, na lumampas sa lahat ng kanyang mga unang inaasahan. Nagmumuni-muni sa pagpili ng sekretarya bilang isang mentor, naunawaan ng bayani na ang pagiging may akda ng libro ay hindi lamang ang dahilan ng kanyang desisyon. Ang tunay na halaga ng sekretarya ay ang siya ang maalamat na demonic tactician, na ang gabay ay maaaring lubos na mapataas ang mga pagkakataon ng bayani na mabuhay. Matapos makumplito ang pagpupulong, napansin ng bayani na may kasiyahan ang matagumpay na pagsisimula ng kanyang plano. Nagawa niyang maakit ang makapangyarihang demonic tactician sa kanyang panig. Naalala ng kasaysayan si Jiang Merian bilang isa sa mga pinakadakilang henyo ng mundong ito, na kalaunan ay tumulong sa pangalawang batang master na maglagay ng bitag para sa protagonista. Ang palayaw na demonic tactician ay damikit sa kanya pagkatapos ng insidenteng ito, at ang kanyang kahalagahan ay lalong tumaas nang ang pangalawang batang master ay naging kahalili ng kulto at nagsimula ng digmaan sa Merm Alliance. Ang pagkapagod mula sa isang abalang araw ay nagpilit sa bayani na ipagpaliban ang pagpaplano ng kanyang mga susunod na hakbang, at nagpasya siyang matulog ng maayos upang harapin ang bagong araw na may bagong lakas. Ang pulong sa umaga kasama ang guro ay nagsimula sa isang paliwanag ng kanilang bagong relasyon bilang mag-aaral at mentor, pati na rin ang isang pagtatanghal ng mga materyales para sa epektibong pagsasanay sa martial arts. Matapos pag-aralan ng mga iminungkahing materyales, nagpahayag ng pagtataka si Jiang Merian sa kanilang hindi pangkaraniwang nilalaman. Inilarawan nila ang mga batayan ng pisikal na pagsasanay, nutrisyon, at maging ang mga hindi kilalang teknik sa pagtulog. Sa pagpapaliwanag ng kanyang diskarte, itinuro ni He Crayon ang mga pagkukulang sa tradisyonal na sistema ng pagsasanay ng Divine Cult Basic na nangangailangan ng agarang pagwawasto. Binigyang diin ng bayani ang kahalagahan ng wastong nutrisyon, pisikal na aktibidad, at malusog na pagtulog bilang mga pangunahing pundasyon para sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa labanan at pangkalahatang pagpapalakas ng katawan. Labis na humanga si Jiang Merian sa kaalaman ng batang master, lalo na ang kanyang pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng pag-unlad ng katawan at martial arts. Sa loob, ngumisi ang bayani, na pagtanto na inaangkop lamang niya ang mga modernong prinsipyo ng pagsasanay sa sports, ngunit natuwa na ang kanyang mga ideya ay nakahanap ng gayong positibong tugon. Dahil sa inspirasyon ng suporta ng sekretarya, iminungkahi ng bayani na pagsamahin ang mga puwersa sa pag-aaral at pagpapabuti ng martial arts ng kanilang divine cult. Ang 2 linggo ng misensinang pagsasanay ay nagdala ng kapansin-pansing mga resulta, na nagpapatunay sa hinala ng isang malakas na genetic predisposition sa inapo ng pinuno ng kulto. Lumampas ang pag-unlad sa mga inaasahan. Papalapit na sila sa huling yugto, at ang mga pamamaraan ni Jiang Merian na inangkop sa mga katangian ni He Crayon ay nagpatunay ng kanilang pagiging epektibo. Sa gitna ng panahon ng pagsasanay, nagpasya ang isang matandang kaibigan na bisitahin si He Crayon, umaasa sa nakaugalian na makita siya sa isa sa mga lokal na bar. Ang pakikipagkita sa elder ay nagpagulat sa kanyang kaibigan nang malaman niya na inilaan ni He Crayon ang lahat ng oras na ito sa pagsasanay at hindi sa kanyang karaniwang libangan. Kinumpirma ng elder na may ngiti ang kamanghamanghang balita na walang pagod na pinapabuti ng batang master ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa loob ng 2 linggo. Ang nagulat na kaibigan ay natigilan sa kawalan ng paniniwala, na naalala kung paano kahit sa Heavenly Demon Pavilion, hindi nagpakita ng interes si He Crayon sa pagsasanay. Sinusubukang maghanap ng isang makatwirang paliwanag, iminungkahi ng lalaki na ang pagsasanay ay maaari lamang konektado sa pagnanais na mapabuti ang kanyang hitsura upang makaakit ng atensyon ng babae. Pinutol ng elder ang daloy ng mga pagdududa sa pamamagitan ng pag-aalok na makita mismo kung ano ang nangyayari at sundan siya sa training ground ng kulto.
Sa oras na ito, pinanood ni Jang Merian ang sparring kasama si Haek Reong-yun, na napansin ang makabuluhang pag-unlad sa martial arts ng kanyang hindi pangkaraniwang mag-aaral. Ang hindi inaasahang paglitaw ni Xing Wanhu, isang miyembro ng Four Divine Gangs, ay nagpaisip sa bayani na ang kanyang diskarte sa pag-iwas sa grupong ito ay maaaring mali. Dumating si Xing Wanhu upang magtanong tungkol sa mga dahilan ng matagal na pagkawala ni Haek Reong-yun mula sa kanilang kumpanya, kung saan nakatanggap siya ng isang kalmadong paliwanag tungkol sa pagiging ganap na abala sa pagsasanay. Ang pag-aalala ni Xing Wanhu ay lalong tumindi pagkatapos ng pagbanggit ng pagsasanay, na nagdulot sa kanya na maalala ang mga kakaibang pahayag ni Haek Reong-yun tungkol sa muling pagkabuhay at pagbabalik sa buhay. Isang pakiramdam ng kapitan ang bumalot kay Lee Suan nang mapagtanto niya kung gaano kababa ang tingin ng mga nakapaligid sa kanya sa mga kakayahan at lakas ni Haek Reong-yun, na nagpapakita ng gayong kakaibang pag-aalala. Maingat na pinagmamasdan ng kanyang kausap, napansin ni Xing Wanhu ang mga kapansin-pansing pagbabago sa hitsura at pag-uugali ni Haek Reong-yun kumpara sa kanilang huling pagkikita. Ang mga hinala tungkol sa posibleng pagpasok ng ibang kaluluwa sa katawan ni Haek Reong-yun ay nagdulot ng nerbyosong reaksyon sa bayani, at nagmadali siyang paalisin si Xing Wanhu, na binabanggit ang kakulangan ng oras, sinusubukang pakalmihin ang kanyang kausap. Ipinaliwanag ng bayani ang kanyang mga pagbabago sa pagnanais na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan pagkatapos ng kahangahangang muling pagkabuhay at ang pagnanais na mamuhay ng bagong buhay ng may dignidad. Pagbabalik sa pagsasanay, napansin ng bayani ang mga senyales ng pagkapagod sa nasa katanghaliang gulang na si Jang Merian, na pagtanto na maaaring sabrohan nila ang tindi ng mga ehersisyo. Matapos masuri ang pisikal na anyo ni Xing Wanhu, inanyayahan siya ng bayani na palitan ang kanyang pagod na mentor bilang isang sparring partner upang ipagpatuloy ang pagsasanay. Ang biglaang atake ng bayani ay hindi nagulat kay Xing Wanhu. Matagumpay siyang umiwas at kumuha ng depensibong posisyon, handa nang ipagpatuloy ang laban. Matapos matagumpay na depensahan si Xing Wanhu mula sa atake, inalok siya ng bayani ng magkasamang pagsasanay na may mapanuyang ngiti upang higit pang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang hindi pangkaraniwang panukala ay nagpagulo kay Xing Wanhu, ngunit kinumbinsi siya ng bayani sa pagiging epektibo ng isang buwan na kurso ng magkasamang pagsasanay upang makabuluhang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Ang mapagpasyang argumento para sa nag-aalinlangang Xing Wanhu ay ang pangako na matanggap ang pinakahihintay na asul na kabayo bilang gantimpala pagkatapos makumplito ang isang buwan ng magkasamang pagsasanay. Sa loob, nagbunyi ang bayani, naaalala ang nakaraang pang-aapi ni Xing Wanhu kay Haek Reong-yun at nagplanong gamitin ang pagsasanay bilang paraan upang makaganti sa nagkasala. Ang unang araw ng pagsasanay ay nagsimula sa isang simpleng pagtakbo, kung saan, hindi inaasahan para sa lahat, makabuluhang nalampasan ni Haek Reong-yun si Xing Wanhu sa bilis at tibay. Ang naguguluhang si Xing Wanhu ay hindi maintindihan ang kahulugan ng gayong hindi pangkaraniwang pagsasanay, na radikal na naiiba sa lahat ng mga pamamaraan ng pagsasanay ng mga mandirigma na kilala sa kanya. Ipinaliwanag ni Jang Merian ang prinsipyo ng pagsasanay sa pamamagitan ng relasyon sa pagitan ng pisikal at panloob na lakas, na naging malinaw ng obserbahan ang tagumpay ni Haek Reong-yun. Parehong ang mga batang lalaki na pinalaki sa mga pamilyang may mataas na ranggo ay nakasanayan sa mga espesyal na programa ng pagsasanay at mga gamot, na hindi pinapansin ang pag-unlad ng pangunahing pisikal na lakas. Habang pinagmamasdan ng kanyang kasama, napagtanto ni Xing Wanhu ang potensyal ng pagsasama-sama ng pangunahing pisikal na pagsasanay sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapalakas upang lumikha ng isang malaking kalamangan. Ang huling sipol ni Jang Merian ay naghudyat ng pagtatapos ng pagsasanay ni Haek Reong-yun, ngunit si Xing Wanhu, na nahuhuli, ay kailangang kumpletuhin ang natitirang bahagi ng kanyang mga drills. Ang tanging aliw para sa pagod na si Xing Wanhu ay ang pag-iisip na matanggap ang pinakahihintay na asul na kabayo pagkatapos ng isang buwan ng nakakapagod na pagsasanay. Sa mga karagdagang laps, si Xing Wanhu, ang bayani, at ang sekretarya ay maingat na nag-aral ng mga talaan ng mga resulta ng unang araw ng pagsasanay ng mga bagong mag-aaral.
Nakikipag-usap kay Jiang Mer-ian tungkol sa posibilidad na gumamit ng bagong teknik para sa mga ordinaryong mandirigma. Napansin ng bayani na mingiti na ang pagod na si Xing Wanhu ay magiging isang perpektong paksa para sa pagsubok. Makalipas ang isang buwan, tinanong ng bayani ang elder tungkol sa inihandang schedule ng pagsasanay. Nakatanggap ng kumpirmasyon na ang lahat ay handa na para sa pagsasanay ng mga ordinaryong mandirigma. Tapat sa kanyang salita, pinayagan ng bayani si Xing Wanhu, na pagod sa isang buwan ng pagsasanay, na kunin ang ipinangakong asul na kabayo bilang gantimpala sa kanyang pagtitiyaga. Pagbangon mula sa kanyang mga tuhod pagkatapos ng pagsasanay, muling nagpahayag si Xing Wanhu ng mga hinala na ang pagkakakilanlan ng kanyang kaibigan ay binago. Ang mga pagbabagong nangyari sa kanya ay tila napakalaki. Ipinapalagay ang isang koneksyon sa pagitan ng kakaibang pag-uugali at ang pagnanais na manalo sa kompetisyon sa hangin. Nakatanggap si Xing Wanhu ng mailap na kumpirmasyon ng kanyang hula mula sa bayani. Ang natakot na si Xing Wanhu ay nagsimulang balaan ang kanyang kaibigan tungkol sa mga panganib ng gayong ambisyon, nagbabala tungkol sa posibleng mga pagtatangkal na alisin siya mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa pagtatangkang kumbansihin ang kanyang kaibigan mula sa isang mapanganib na gawain, pinaalalahanan sila ni Xing Wanhu tungkol sa mga kasiyahan ng isang walang pakialam na buhay at ang maraming kasiyahan na magagamit sa kanila bukod sa nakakapagod na pagsasanay. Ang hindi inaasahang taos-pusong pag-aalala ng isang menor de edad na karakter ay nakaantig sa bayani, na nag-iisip tungkol sa posibilidad na magtiwala kay Xing Wanhu sa kabila ng mga paghihigpit sa balangkas. Pinipigilan ng kanyang pagnanais na ihayag ang katotohanan, nilimitahan ng bayani ang kanyang sarili sa pagpapaliwanag ng kanyang pagnanais na lumahok sa festival bilang paraan upang makamit ang tagumpay sa kulto. Kinikilala ang posibleng kahangalan ng kanyang mga aksyon, ibinahagi ng bayani sa kanyang kaibigan ang kanyang mga kaisipan tungkol sa kawalan ng katarungan ng sistema ng Divine Cult, na nakatuon sa panganay na anak. Ang pag-uusap ay tumalakay sa karaniwang kapalaran ng mga nakababatang anak, sa pilitang pakikilahok sa mga gang at ang paghahanap ng libangan bilang tanging magagamit na landas sa pagpapakaganap. Ipinapaliwanag ang kanyang pagnanais na baguhin ang umiiral na kaayusan, inamin ng bayani ang pangangailangan para sa isang maaasahang kasama sa armas na maaaring suportahan ang kanyang mapanganib na mga pagsisikap. Naantig si Xing Wanhu, hinahawakan ang mga damit ng kanyang kaibigan, umiiyak na nanumpa na tutulong na lumikha ng isang bagong divine cult na malaya sa diskriminasyon. Nagulat sa gayong emosyonal na reaksyon, mental na napansin ng bayani ang labis na pagiging sensitibo ng mga karakter sa kanyang nobela, ngunit natuwa sa matagumpay na pagpapatupad ng plano. Nang tanungin ni Xing Wanhu tungkol sa mga karagdagang aksyon, sumagot ang bayani na may ngiti na una nilang kakailanganin ang kanyang tulong sa pagpapatupad ng unang yugto ng plano. Ipinakita ng mga nakaraang araw ang tunay na halaga ng tulong ni Xing Wanhu, lalo na sa bagay ng pagbebenta ng mga mamahaling kayamanan mula sa koleksyon. Salamat sa mga koneksyon ni Xing Wanhu, nagawa niyang i-convert ang mga alahas sa isang kahangahangang halaga na katumbas ng 10 bilyon. Habang nakatingin sa buwan, inisip ni Xing Wanhu ang pinagmulan ng kayamanan ni He Creong-yun, ngunit isinantibi ang mga kaisipang ito, na pagtanto na bukas ay magsisimula ang isang bagong yugto ng kanilang plano. Ang isa pang araw ng magkasamang pagsasanay ay nagpakita ng lumalaking kahusayan ng bayani, na may kumpiyansa na natalo si Xing Wanhu sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Habang pinapanood si He Creong-yun na magsanay ng mag-isa, ang pagod na si Xing Wanhu ay hindi pa rin makapaniwala sa hindi kapani-paniwalang paglaki at lakas ng kanyang kamakailan lamang mahina na kasama. Sa Divine Demonic Pavilion, ituturing siyang pinakamahusay sa mga disipulo kung ipinakita niya ang parehong kasipagan. Gayunpaman, inamin niya mismo na may ngiti na sa mga araw na iyon, mas interesado siya sa libangan at walang ginagawang paglilibang. Naalala ni Xing Wanhu ang kabataan ni He Creong-yun, noong tinatawag siyang makalangit na henyo ng martial arts. Lumitaw sa kanyang alaala ang mga larawan kung paano siya gumugol ng mahabang oras sa mga parang, nagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ina. Salamat sa matinding pagsasanay at likas na talento,
nanalo siya laban sa lahat ng kalaban. Hinangaan siya ng mga nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang ama, na tumawag sa kanya na, ikalawang pagdating ng Divine Demon, na labis na nagpasaya sa binata. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, ganap na nagbago ang buhay ni Heak-Reong Yun. Lumubog siya sa kawalan ng pag-iral, ganap na nawalan ng interes sa martial arts at sa kanyang pag-unlad. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang serye ng mga walang kabuluhang libangan. Gumugol siya ng oras sa kumpanya ng mga miyembro ng Four Heavens Gang, mga babae at alak, habang madalas na inaapi ang mga mahihina. Nagbago ang sitwasyon ng sakupin ni Lee Suan ang kanyang katawan. Ang Catamaran ay nagbigay daan sa pakikibaka para sa kaligtasan, at ang tunay na Heak-Reong Yun ay sa wakas bumalik. Ngayon, naunawaan ni Lee Suan ang kahalagahan ng kanyang pagbabalik. Hindi inaasahan, lumapit si Heak-Reong Yun kay Xingwan Hu na may mahalagang kahilingan. Kailangan niya itong ayusin ang isang pagpupulong sa isang tiyak na tao, at ito ay talagang kinakailangan. Ang taong ito ay isang miyembro ng Divine Wolf Group. Ang grupong ito ay isa sa 3 pangunahing dibisyon ng pakikipaglaban ng Sun and Moon Divine Cult. Pinagsama-sama ng Divine Wolf Group ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng kulto. Isang espesyal na lugar dito ang inookupahan ng isang mamamana na nagngangalang Sabusong, na kilala sa kanyang kasanayan. Dumating si Sabusong sa pagpupulong sa paanyaya ni Xingwan Hu. Natuwa siya sa liham, dahil matapos ang pagtatapos ng Divine Demonic Pavilion, hindi na sila nagkita sa loob ng ilang taon. Nagulat si Sabusong sa napiling lugar ng pagpupulong, isang marangyang hotel. Gayunpaman, nang magkita sila, naalala niya na hindi kailanman hinabol ni Xingwan Hu ang luho at prestihiyo. Matapos magpalitan ng mga pagbati, nagtanong si Sabusong tungkol sa dahilan ng pagpupulong. Napansin niya na malaki ang pagbuti ng pisikal na fitness ng kanyang kaibigan, bagaman dati niyang tinututulan ang labis na pagsasanay. Sa sandaling ito, sumali si Heak-Reong Yun sa kanila. Magalang siyang yumukod kay Sabusong, binabati ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakita. Halos hindi mapigilan ni Sabusong ang kanyang lumalaking galit sa pagkakita sa kanyang panauhin. Inaasahan ni Xingwan Hu ang gayong reaksyon mula sa kanyang kaibigan, kaya hindi siya nagulat sa kanyang kondisyon. Naunawaan ng bayani ang mga dahilan ng galit ni Sabusong, ngunit may iba siyang inaalala. Nagtataka siya kung mabubuhay siya upang makita ang sandaling nilayon sa orihinal na kwento. Ang galit ni Sabusong ay may matibay na batayan. Sa loob ng kanyang 4 na taon ng pag-aaral, patuloy siyang inapi ni Heak-Reong Yun sa academy. Itinuring siyang mahina at regular na binugbog. Isang araw, naganap ang isang partikular na nakakahiyang insidente. Inihagis ni Heak-Reong Yun ang isang pilak na barya sa harap ni Sabusong, tinatawag siyang pulubi. Alam niyang walang kahaharaping anumang parusa ang anak ng pinuno para sa gayong mga aksyon. Pinulot ni Sabusong ang barya, ngunit ang apoy ng paghihiganti ay nagliyab sa loob niya. Ang kahihiyang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang kaluluwa at humihingi ng pagbabayad. Sa mahirap na sandaling iyon, ang kanyang nag-iisang kaibigan ay nasa malapit, na palaging sumusuporta sa kanya. Sinubukan niyang aliwin si Sabusong matapos ang isa pang kahihiyan. Tumayo si Sabusong na may matibay na intensyon na maghayganti. Nagplano siyang sumali sa Elite Divine Wolf Sect, makakuha ng karapatang hamunin siya sa isang duelo, at sa wakas ay makipagkita sa nagkasala. Naisip ni Sabusong na dinala ni Xingwan Hu si Heak-Reong Yun ng sadya upang tuparin ang kanyang matagal ng pagnanais na maghayganti. Hindi niya maintindihan ang mga dahilan para sa gayong madaling pagkakataon na maabot ang kanyang kaaway. Sinubukan ni Xingwan Hu na pakalmayan ang kanyang galit na kasama, ngunit huli na ang lahat. Sumugod na si Sabusong sa atake, determinadong parusahan ang kanyang matagal ng nagkasala. Hindi inaasahan para sa lahat, lumuhad ang bayani. Naalala niya na sa Divine Demonic Section, ang gayong kilos ay nangangahulugan ng isang nakumpletong misyon ng pagkatalo sa kaaway. Hindi interesado ang galit na si Sabusong sa mga patakaran.
Inamin ng bayani ang kanyang pagkakasala para sa kanyang mga nakaraang aksyon at humiling lamang ng isang bagay, na pakinggan ang kanyang mga paliwanag. Sumang-ayon si Sabusong na makinig, ngunit sa kondisyon na dapat tiisin ni Haek Reong yun ang tatlo niyang suntok. Nag-alala si Xing Wanhu, alam ang napakalaking lakas ng eksperto ng seryosong grupo. Nagulat ang bayani sa kanyang kalmadong pagsang-ayon sa mga kondisyon. Yumukod siya bilang pasasalamat sa pagkakataon, pagkatapos nito ay agad na nagsimula si Sabusong sa kanyang atake. Sa panahon ng atake, nagawang hawakan ni Sabusong ang kaaway at naghanda upang magbigay ng isang nakapipinsalang suntok sa mukha. Ang sitwasyon ay nagiging lubhang mapanganib para sa bayani. Sa isang kritikal na sandali, nagawang ipagtanggol ng bayani ang kanyang sarili, hinaharangan ng suntok gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, pinaalalahanan niya si Sabusong sa kanyang pangako na makinig, at tinupad niya ang kanyang salita. Sa kabila ng panlabas na kalmado, naunawaan ng bayani ang kanyang swerte. Habang nakatingin sa kanyang nanginginig na mga kamay, napagtanto niya na kung naghintay siya ng isang segundo, mapipilayan siya o mamamatay. Matapos ang isang tense na laban, umupo ang tatlo sa isang mesa sa hotel. Kalmadong ipinaliwanag ng bayani kay Sabusong na kailangan niya ang kanyang lakas, na labis na nagpagulat sa kanyang kausap. Nagsalita ang bayani tungkol sa kakaibang katangian ni Sabusong sa Divine Wolf Squad. Lahat ay gumagamit ng mga espada at sibat, ngunit pumili siya ng ibang landas, na naging isang walang kapantay na mamamana. Inakala ni Sabusong ang mga salita bilang isa pang kahihiyan. Tila sa kanya na ipinapahiwatig ng bayani ang pagiging mababa ng busog bilang isang armas, itinuturing itong pagpili ng mga mahihina. May bahagyang ngiti, ipinaliwanag ng bayani ang tunay na dahilan ng pag-uusap. Ang kasanayan sa paggamit ng busog ang interesado sa kanya, at nais niyang masteran ang sining na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ng bayani ay nagdulot ng bagong alon ng galit mula kay Sabusong. Halos hindi mapigilan ni Xing Wanhu ang galit na lalaki, na itinuring itong isa pang panunuya. Nagmadaling itama ng bayani ang awkwardness sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na may malalim siyang paggalang sa sining ng archery at na hindi niya naipahayag ng maayos ang kanyang iniisip. Ang galit ay nakabatay sa mga prinsipyo ng Divine Demonic Sect. Ang kahusayan sa malapitang labanan gamit ang espada ay pinahahalagahan doon, at ang mga mamamana ay itinuturing na duwag na nagpapanatili ng kanilang distansya. Ang pananaw ng bayani sa mga mamamana ay ganap na naiiba. Nakita niya ang kasanayang ito bilang may malaking potensyal para sa pangangibabaw sa labanan, kaya't taos-puso niyang hiniling ang tulong ng master. Nang makita ang pag-aatubili ni Sabo na tumulong, nagtanong ang bayani ng direktang tanong bago umalis. Tinanong niya kung handa ba talaga niyang hayaang masayang ang kanyang talento. Inihayag ng bayani ang kanyang ambisyosong plano na lumikha ng isang elite archer unit sa Divine Cult. Gusto niyang gawin itong mas malakas kaysa sa mga umiiral na grupo at italaga si Sabo bilang commander. Itinuring ni Sabo ang panukala bilang isa pang panunuya. Sigurado siya na patuloy siyang minamaliit at tinutuyan ni Haek Reong yun tulad ng dati. Upang kumpirmahin ang kaseryosohan ng kanyang mga intensyon, ipinakita ng bayani ang yaman na natanggap mula sa pagbebenta ng ari-arian. Inalok niya si Sabo ng 3 kahon ng ginto para sa tulong sa kanyang pag-aaral. Ang panukala ay lalong nagpagalit kay Sabo, hinawakan si Haek Reong yun sa damit, hiniling niyang malaman kung hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang kanyang pang-aabuso sa kanya. Nanatiling kalmado, ipinaliwanag ng bayani ang kanyang tunay na intensyon. Tunay niyang planong lumikha ng isang elite archer unit at ang kanyang mga salita ay hindi panunuya o pang-aasar. Sa lahat ng mga kakilala ng bayani, walang sino man ang may gayong natatanging talento sa archery tulad ni Sabusong. Nagpa siya ang magiging kahalili ng demonic sect na sumugal at imbitahan siya. Sa wakas, nakumbinsi si Sabo sa kabaliwan ni Haek Reong yun. Hindi tumutol ang bayani, ngunit ngumiti lamang at sumang-ayon na dahil itinuturing siyang baliw, kailangan niyang kumilos ng may determinasyon. Napansin ni Xing Wanhu na may ngiti na si Haek Reong yun ay hindi lamang baliw, kundi ganap na hindi maayos.
Pareho silang tumawa sa biro, na lumilikha ng hindi inaasahang magaan na kapaligiran. Tahimik na pinanood ni Sabo ang kanilang kasiyahan. Napansin niya na nagbago ang mga mata ng bayani. Ang dating kawalan ng laman mula sa panahon ng Divine Demonic Sect ay nawala, at lumitaw ang determinasyon. Nang makita ang mga pagbabagong ito, sumang-ayon si Sabo na tumulong, ngunit hindi para sa kapakanan ng ginto. Narinig niya na nagbabago ang mga tao pagkatapos ng muling pagsilang, at ngayon gusto niyang obserbahan ang nagbagong bayani. Ang sagot ay ganap na nakasatisfied kay Heak Rayong yun. Iminungkahi niyang ipagdiwang ang simula ng kooperasyon at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa isang mangkok ng sake sa isang mas palakaibigang kapaligiran. Matapos ang ilang mangkok, inamin ni Sabo ang kanyang mga pagdududa. Gaano man niya subukan, nahihirapan pa rin siyang maniwala sa katapatan ng panukala ni Heak Rayong yun. Taos-pusong humingi ng paumanhin ang bayani para sa kanyang nakaraang pag-uugali sa academy, inaamin na siya ay bata at hanggal. Tinanggap ni Sabo ang kanyang paumanhin, bagaman may pagdududa. Sa pagsisikap na bumuo ng tiwala, tinanong ng bayani si Sabo kung ano ang maaari niyang gawin upang makamit ito. Ang kondisyon ni Sabo ay naging simple. Dapat matutunan ng bayani na bumaril mula sa isang busog, na nakakamit ang perpektong trajectory ng arrow sa bawat shot. Ang sorpresa sa mukha ng bayani ay nagdulot kay Sabo na magduda. Naisip niya na ang isang kakilakilabot na tao tulad ni Heak Rayong yun ay hindi talaga magbabago. Bumalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang kahihiyan nang dumaan si Heak Rayong yun sa mga sesyon ng pagsasanay at sinabi na ang mga tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng busog. Nasasaktan pa rin ang mga salitang iyon. Sa kabila ng panunuya, patuloy na nagpapabuti si Sabo sa pagbaril. Binigyang inspirasyon siya ng mga alaala ng pagsasanay ng kanyang ama, na nakita niya noong bata pa siya. Ang kanyang ama ang unang mamamana sa Divine Sect at ang busog ang kanilang pagmamalaki ng pamilya. Ngunit patuloy na hinamak ni Heak Rayong yun ang kanyang pagpili ng mga armas, na itinuturing siyang hindi karapat-dapat. Ngayon, nagulat si Sabo sa ekspresyon sa mukha ni Heak Rayong yun, isang taos-pusong ngiti ang kumislap sa kanya, hindi katulad ng mga dating nanunuya ng ngisi. Hindi makapaniwala ang bayani sa kanyang swerte. Plano niyang humingi ng pagsasanay sa archery, kaya masaya niyang hiniling kay Sabo na maging kanyang mentor. Si Sabo, na hindi pa rin naniniwala sa nangyayari, ay nagbuhos ng mas maraming sake na may ngiti. Nangako siyang ituro sa bayani ang lahat ng mga intricacies ng paggamit ng busog bilang kanyang pangunahing armas. Bilang tanda ng pagtatatak ng pangako, iniabot ni Sabo sa bayani ang isang bote ng sake, na ininom niya. Nagalak si Xingwanhu na makita kung paano bumubuti ang relasyon sa pagitan ng mga dating kaaway. Matapos uminom ng isang bote ang bawat isa ni Sabo at Heak Rayong yun, napansin nila na nakalimutan nila si Xingwanhu. Nagpasya silang itama agad ang pagkukulang na ito. Tumutol si Xingwanhu, binabanggit ang hindi pagpaparaan sa alkohol, ngunit hindi nakinig ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga dahilan at patuloy siyang pinainom hanggang sa tuluyan siyang malasing. Si Sabo ang unang nagising sa umaga. Nakahiga siya roon, inaalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi at sinusubukang maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa kanilang relasyon. Nagmuni-muni siya na anuman ang mga pagbabago sa karakter, si Heak Rayong yun ay nanatiling ika-4 na master ng Divine Cult. Naging interesado siya sa katotohanan na matapos uminom ng maraming alkohol, hindi nagbago ang karakter ng bayani. Pumasok ang isang katulong sa silid, nagdadala ng mga sariwang damit at almusal para kina Sabo at Xingwanhu. Tahimik siyang kumilos, sinusubukang hindi maabala ang mga bisita. Matapos magpasalamat sa katulong, nagtanong si Sabo tungkol sa kinaroroonan ng ika-4 na batang master. Sumagot siya na nagsasanay na siya sa site, nagsasanay ng archery. Nagulat sa sagot na ito, hindi na nagtanong si Sabo.